Matapos ang mahabang panahon ng kapangyarihan, bumagsak si Ramon Montenegro. Ang dating kinatatakutang pangalan ay naging alamat ng pagkatalo. Pinagsabayan siya ng mga Guerrero family, pinamunuan ni Roberto Guerrero at ng kapatid nitong si Miguelito. Sa isang madugong paglusob sa mansyon ng mga Montenegro, gumuho ang lahat ng itinayo ni Ramon, ang kanyang negosyo, koneksyon at dangal. Sa araw na yon, nasaksihan ng kanyang anak na si Tanggol Montenegro kung paanong linusob ng mga pulis at tauhan ng mga Guerrero. Maging ang mga dating tauhan ni Ramon, na dati nanunumpa ng katapatan, ay bumalimbing at lumuhod sa bagong kapangyarihan. Habang tinatangay ng mga pulis at ng mga Guerrero si Don Julio, ang ama ni Ramon, patungo sa porsyento at pinahiya sa mga Guerrero, isang presohang malupit. Dahil hawak ni Roberta, ang mga pulis Roberto pala. Tanging puot at paghihiganti ang nanatiling apoy sa dibdib ni Ramon at muling binuhay ang dating samahang tinatawag na Montenegro Clan. Habang lumalalim ang gabi sa kulungan, ramdam ni Don Julio ang malamig na bakal ng selda. Mahina na siya, pero hindi pa talo. Alam niyang darating ang araw na babawi ang kanyang anak. Sa labas ng piitan, nagmamasid na si Ramon, kasama si Tanggol at 3 tauhang nanatiling tapat. Gamit ang mapasang kamay ng isang gwardyang dating tauhan ni Don Julio, nakakuha sila ng plano sa loob ng presuhan. Isang araw bago ilipat ang matanda sa bagong kulungan, sinimulan nila ang operasyon. Sa araw na tahimik ang kalsada, tanging mga pulis ang kasama dahil sa munting lupa ihahatid. Dumating si Ramon at Tanggol sa tagong lugar. Habang tumatakbo ang oras, agad silang nagplano. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang paglapit ng pagbawi. Sinimulan ng mga tauhan ang sabay-sabay na paggalaw. Inambus nila ang patrol car. Pinaputukan, hinanap si Don Julio. Habang niratrat nila ang mga pulis, nakalapit si Tanggol sa patrol car at nakita niyang kanyang lolo. Bogbog sarado ito sa tauhan ng mga Guerrero. Pero malinaw ang mensahe, oras na para bumalik ang Montenegro. Mula sa kabila ng kalsada, ngunit nagsuntukan si Tanggol at ang mga pulis. At nang matamaan sila sa suntok ni Tanggol, ay para silang nabagsakan ng isang sakong bigas at para rin silang hinampas ng tubo. Kaya ganon kalakas ang suntok ni Tanggol dahil mula sa pagkabata ni Tanggol ay nag-uulam lang ito ng gulay na kangkong, sitaw pataw patani at idol rin ni Tanggol si Umbak. Ahaka lagi mga George. Sinimulan ni Ramon ang panibagong laban. Ang mga Guerrero ay abala sa paghawak ng kapangyarihan sa syudad, ngunit hindi nila alam na sa likod ng katahimikan ay may unti-unting bumabangon. Si Tanggol, na ngayoy kasing tapang ng ama, ay naging sandigan sa mga bagong galamay ng Montenegro. Ang bawat galaw nila ay may layunin kunin pabalik ang lahat. Pero sa tamang oras taas ng barkong pinagtataguan nila, nakamasid si Ramon, tahimik pero matalim. Alam niyang darating ang araw ng paghaharap. At pag dumating iyon, hindi na siya ang dating Ramon Montenegro na pinabagsak nila noon. Siya na ang multong di nila kayang patahimikin. Sa ilalim ng buwan, habang pinagmamasdan ang ilaw ng syudad, tahimik niyang inusal ang pangako. Ang Montenegro ay muling babangon, hindi para magyabang, kundi para maghiganti. At sa bawat hampas ng hangin, parang binubulong ng gabi ang katotohanan na ang pagbabalik ni Ramon Montenegro ay hindi na mapipigilan. At nang malaman ng mga Guerrero family ang pag-ambos sa mga pulis dahil tinakas ni Ramon at Tanggol si Don Julio, ay nanginginig sila sa takot dahil alam nila kung gaano kadelikado ang mga Montenegro. Si Ramon, bagamat may nagtaksil sa kanya na dati niyang tauhan, ay hindi pa rin ito nawalan ng matapat na alagad. Dahil may kasabihan sa mga matatanda na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. At nagbunga nga si Tanggol ang bunga at ang tunay na pangalan ni Tanggol
ay si Jesus Nazareno Montenegro, na isang matapang dating naging masama, ngunit pilit niyang itutuwid ang mga nagawa niyang mali, lalo na ang kanyang Papa Ramon Montenegro. Ngunit may isang problema dahil ang ina ni Tanggol na si Marites ay kinuha ni Rigor, pinalaya sa kulungan dahil si Rigor di magiba na ang bagong kapitan sa mga pulis. Kaya doon ulit pinatira si Marites sa kanilang bahay na Mala-Impyerno noong nagsama pa si Marites at Rigor. Kung kaya nang malaman ito ni Ramon, ay bigla itong nagalit, gusto niyang bawiin si Marites. Sa di pa nakakaalam, si Rigor di magiba ang dating mortal na kalaban ni Ramon Montenegro. Kung kaya ganun din ang galit sa bawat isa kapag magtagpo kahit saang lugar, diretsyong putukan. Nang nakuha na nila si Don Julio mula nang itinakas nila ito, ay pansamantala muna itong dinala nila sa barkong na kanilang hideout. At doon may tinawagan si Don Julio na kanilang tauhan pinahanda ng mga armas. Mga armas na imported. May E-47, may karbine at sniper. At agad nilang pinagluto si Don Julio ng masasarap na ulam, tulad ng beef noodles na humi at sardenas na atami. Nagluto rin sila ng turtang talong na may kunting bagoong na mula pa sa Tanhay Negros Oriental. At nang matikman ni Don Julio ang noodles at sardenas ay agad itong nasarapan sa mga putahe na inihanda para sa kanya. At agad naman nilang inabutan si Don Julio ng mikmik upang lalong mabusog. Kung kaya, nasasayahan ito sa kanyang pagkabusog dahil sa mga pagkain na inihanda nila. At ito na ang simula ng malalaking giyera sa pagitan ng mga Montenegro at Guerrero family. Ngunit hindi madali dahil may tauhan ang mga Guerrero. Hawak nila ang mga pulis at ang grupo na Red Phoenix na isang malaking sindikato. Mga kriminal na mga uhugin lang, ngunit lubhang napakasama, walang awa kung pumatay ng mga bayawak at kwak-kwak baboy irong buwang. Kung kaya ganun sila kasama ang mga Red Phoenix. Ngunit hindi patitinag ang isang Ramon Montenegro. Kasama ang kanyang anak na si Tanggol Montenegro na isang haring irong buwang na anak rin sa liking kawayan. Kung kaya hindi nila kayang pabagsakin ang Montenegro family, lalo na't isang bayot si Roberta, Reborta pala,